Alam mo bang may mga batas sa Pilipinas na parang gawa sa pelikula? Yung tipong totoo naman, pero pag narinig mo, mapapakamot ka na lang ng ulo. Ito ang 5 weird political laws sa Pilipinas na siguradong hindi mo alam o baka alam mo nga, pero di mo alam kung dapat kang matawa o mainis. Number 1, bawal kang tumakbo sa 2 posisyon sabay. Sa Omnibus Election Code, malinaw. Isang posisyon lang ang pwede mong takbuhan sa eleksyon. Simple, di ba? Pero sa totoo lang, ilang politiko na ang nagkamali rito. May mga kaso na nagsumite ng 2 certificate. Halimbawa, tumakbo bilang mayor at congressman sabay. Ang ending? Automatic na void yung isa. Minsan pa nga disqualified silang 2. Weird kasi isipin mo, sa ibang bansa, may party list o multiple nominations. Pero dito, kahit clerical error lang, tanggal ka agad sa listahan. Number 2, pwede kang matanggal sa pwesto kung hindi ka Filipino enough. Ayon sa Constitution, dapat natural-born Filipino ang mga tatakbo bilang senador, congressman o presidente. Sounds fair? Pero dito nagkakaroon ng drama. Maraming opisyal na nanalo na, pero kalaunan natanggal dahil may citizenship issue pala. Yung iba, lumaki sa abroad o may magulang na foreigner, tapos kulang sa dokumento. Isipin mo to, nanalo ka sa milyon-milyong boto, pero tatanggalin ka dahil sa birth certificate mo. Weird kasi sa mata ng batas. Minsan hindi sapat ang puso mo para sa bayan. Kailangan pati dugo mo, Filipino certified. Number 3, may anti-political dynasty law sa Constitution. Pero hanggang ngayon, wala pa ring batas. Noong 1987 Constitution, malinaw ang sinabi, the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. Pero fast forward to now, 2025 na, wala pa ring defining law. Ang ibig sabihin, may utos pero walang batas para sundin ito. Parang teacher na nagsabing, submit your homework pero walang binigay na papel. Number 4, bawal ang premature campaigning. Pero pwede rin pala. Ayon sa COMELEC, bawal mangampanya bago ang official campaign period. Kaya nga tinatawag na premature campaigning. Pero noong 2009, naglabas ng desisyon ang Supreme Court. Ang isang tao ay hindi pa official candidate hanggang hindi pa nagsisimula ang campaign period, kaya hindi pa siya sakop ng rule na bawal mangampanya. Resulta? Pwede kang magpa-billboard, magpa-commercial o magpa-party months before the election as long as hindi mo sinasabing tumatakbo ka. Weird loophole, di ba? Parang bawal pero legal. Parang love life ng iba. Alam mong mali pero technically pwede. Number 5, pwede kang tumakbo kahit nakakulong. Ito na ang pinakamatindi. Walang batas na nagsasabing bawal ang kandidato na nakakulong hanggat hindi pa siya convicted ng final judgment. Ibig sabihin, kahit nasa kulungan ka, pwede kang kumandidato at manalo. May mga totoong kaso na ganyan.